Samantala, kanselado ng ilang flights ngayong araw dahil po sa Super Typhoon Nando. Para sa update po niyan, makakapanayan po natin yung umaga si CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson, Sir Eric Apolonio. Sir, magandang umaga po. Diane Querer po ito with Audrey Goreseta ng PTV4. Yes, magandang umaga po sa inyong dalawa, ma'am. Alright po, Sir Eric, ilan na po ba ang nagkansela na flights dahil po sa masamang panahon, sir? As of 6 a.m. po, we have 16 flights na, mostly dyan sa norte, no? At pinagahanda po natin dahil medyo malakas itong bagyo. Kaya 2 days ago, nagkaroon na tayo ng preventive maintenance procedure para dyan sa mga matatamaang airports, ano? At yung mga non-essential workers naman po, hindi na pinapasok, but yung mga nagmaman ng mga communication equipment, nandun at naka-duty po yung 24/7. Sir Eric, just to clarify, ilan po ang flights na na-cancel na po? 16. 16 flights. Alright, sir. Well, sir, si Audrey Goreseta po ito, no? Well, may mga naitala po ba kayong mga pasahero na stranded na sa mga paliparan? Well, hindi yun natin ma-expect na talagang wala, no? But yesterday, na abisuhan na yung mga pasahero ng mga respective airlines. Kung sakali man pong may mga stranded sa ating mga terminal, mayroon man ho tayong provision dyan at yung ating malasakit health desk tumutulong po, no, para alalayan, bigyan ng pagkain o kung ano mang pangangailangan ng ating mga stranded na pasahero sa loob ng paliparan. Okay. So mga kababayan po natin na may scheduled flights ngayong araw at hanggang bukas, saan po dapat tumingin? Ano po bang mga webpage or saan po dapat makipag-ugnayan? Unang-una po doon sa respective airlines at updated naman yung kanilang mga schedule sa mga flights through email and website. Makikita nila yan. At sa panic po naman ng CAAP, nagbibigay po tayo ng every hour updates kung sakali. The usual question from passengers na nakakancel yung flight, sir, ano ba yung mga pwedeng gawin sa kanila or mga rights na dapat ay protected sila at maging assistance po from their respective airlines, sir? Well, kung sakali po na stranded, meron to protektado man ang ating mga pasahero sa passenger bill of rights, na pwede silang mag-rebook, libre naman po yan. Depende ho doon sa haba o ng delay ng mga flights. Kung sakali, may mga provisions po ang ating civil aeronautic boards para mabigyan ng sapat na tulong yung ating mga na-stranded na pasahero. Well, kanina sa ating ipanayam sa governor ng Batanes, ramdam na daw po doon yung sama ng panahon, ang lakas ng hangin. Now, I wanna know, sir, dun sa ating mga terminals, dun sa mga maapektuhan nga po itong bagyong Nando, may mga preventive measures din po bang ginagawa yung CAAP to protect yung mga infrastructure related to airports or airlines, sir? Yes, tama po yan. 2 days ago, nagkaroon na tayo ng ganyang preventive maintenance. Unang-una, itong ating mga communication equipment na itabi na natin at yung mga facilities na karoon na ng boarding na tinatawag para kung sakaling malakas man yung hangin, hindi mabasag yung mga salamin doon sa loob ng passenger terminal. Well, last na lang po, Sir Eric, siguro pa mensahe nyo na lang din po sa ating pong mga kababayan, especially po siguro may mga biyahe po ngayong araw or bukas, sir. Yes, tama po yan. Yung mga pasahero natin babiyahe, lalo sa typhoon affected areas, mag-check muna kayo sa mga airlines niyo dahil bago kayo pumunta ng airport dahil baka mamaya maperwisyo lang kayo sa kanang flights. So much better siguro tawagan or antayin yung mga messages ng ating mga airline concern. At sa panig ng CAAP, bukas naman po yung aming Facebook page at makikita nyo rin yung mga kasalukuyan nangyayari kung may mga flights na nakakancel. Well, Sir Eric, thank you for your time today. Maraming salamat po. Nakapanayan po natin CAAP spokesperson Sir Eric Apolonio. Salamat po, sir.